Sa bawat digmaan sa kasaysayan, hindi lang espada, sibat o pana ang nagdedesisyon ng buhay at kamatayan. May isa pang tahimik ngunit mahalagang sandata, ang armor. Isang baluti na hindi lang pananggalang sa sugat, kundi simbolo ng kapangyarihan, karangalan at kultura. Sa bidyong ito, alamin natin ang iba't ibang uri ng armor ng mga mandirigma sa mundo. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang video. Noong Middle Ages sa Europa, ang mga kabalyero ay nagsusuot ng tinatawag na full plate armor. Ito ay gawa sa metal plate, binabalot ang buong katawan mula ulo hanggang paa. May helmet, breastplate sa dibdib, gauntlet sa kamay at grip sa binti. Kung iniisip mo na ang mga knight ng Middle Ages ay parang mabibigat na bakal na estatwa na halos hindi makagalaw, ang totoo, ang European knight armor ay produkto ng mahigit 4 na siglo ng ebolusyon sa digmaan, teknolohiya at metallurgy. Hindi ito basta costume ng kabalyero. Ito ang high-tech military equipment ng kanilang panahon. Noong ika-11 siglo, gaya ng makikita sa Bayeux Tapestry na naglalarawan ng Norman Conquest noong 1066, ang mga knight ay hindi pa naka-full plate. Ang pangunahing proteksyon nila ay chainmail o mas tamang tawag, mail halberd. Isa itong mahabang baluting gawa sa libu-libong magkakakabit na bakal na singsing. Epektibo ito laban sa hiwa ng espada dahil kayang i-distribute ng mga singsing ang puwersa ng talim. Ngunit laban sa malalakas na palo ng mace o warhammer, limitado ang proteksyon nito. Karaniwan, ang isang buong mail halberd ay may bigat na humigit kumulang 10 hanggang 13 kilo. Mabigat pero hindi imposible para sa isang sinani na mandirigma. Habang lumalakas ang mga sandata sa Europa, lalo na ang longbow at iba pang polearm, nagsimulang magbago ang disenyo ng armor. Pagsapit ng ika-14 na siglo, nagdagdag na sila ng mga metal plates sa ibabaw ng chainmail. Ito ang tinatawag na transitional armor. Makikita rito ang cuto plates at brigandine kung saan may maliliit na metal plates na nakatago sa loob ng tela o leather. Unti-unti ang katawan ng knight ay nababalutan ng masolidong proteksyon. Pagdating ng ika-15 siglo, naabot ng European armor ang rurok nito, ang full plate armor. Sa Germany, sumikat ang tinatawag na Gothic armor na may matutulis na fluted na disenyo. Sa Italy naman, lalo na sa Milan, naging kilala ang mas makinis at rounded na Milanese armor. Pareho itong mataas ang kalidad at kadalasang custom fitted sa nagsusuot. Ang isang kumpletong field harness ay karaniwang may timbang na humigit kumulang 18 hanggang 25 kilo. Depende sa panahon at riyon. Pero mahalagang maintindihan na ang bigat nito ay pantay ang distribution sa buong katawan. Hindi ito parang backpack na nakaipit lang sa balikat. Dahil dito, kayang tumakbo, sumakay sa kabayo at makipaglaban na aktibo ang isang knight na naka-full plate. May modernong eksperimento pa nga na nagpapakitang kaya nilang gumulong at bumangon ng walang tulong. Hindi simpleng bakal ang armor na ito. May articulation point sa tuhod, siko at balikat at gumagamit ng sliding rivets para makagalaw ang joints. Sa loob ng plate armor ay may arming doublet, isang padded garment na sumasalo sa impact at pumipigil sa pagkapudpud ng balat. Sa mga bahaging may puwang tulad ng kilkili at likod ng tuhod, may dagdag na mail para hindi basta ma-penetrate. Ibig sabihin, ang full plate armor ay kombinasyon ng plate, mail at padding, isang integrated defense system bago pa man naimbento ang modernong body armor. Ngunit walang teknolohiya ang nananatiling dominante magpakailanman. Pagsapit ng ika-15 at ika-16 na siglo, lumaganap ang firearms gaya ng arquebus at musket. Kahit makapalang bakal, kayang butasin ng bala ang armor sa mas malapit na distansya. Habang lumalakas ang baril at mas naging mura ang produksyon, naging hindi praktikal ang full body armor sa battlefield. Unti-unti nabawasan ito hanggang maging breastplate na lang ang karaniwang ginagamit. Ang full plate armor ay hindi rin para sa lahat. Mahal ito at kadalasang para lamang sa mga knight at maharlika. Isa itong simbolo ng status at kapangyarihan. Sa loob ng halos 4 na siglo, ito ang naging simbolo ng lakas at teknolohikal na kalamangan ng Europa sa larangan ng pakikipaglaban. Kapag naririnig natin ang salitang samurai, madalas ang pumapasok agad sa isip ay isang mandirigmang may hawak na katana at nakasuot ng makulay at detalyadong baluti. Pero tulad ng knight armor sa Europa, ang samurai armor ng Japan ay hindi basta dekorasyon. Ito ay resulta ng mahabang ebolusyon sa digmaan, teknolohiya at kultura ng Japan
mula pa nung Heian period hanggang sa Edo period. Noong mga unang siglo ng samurai warfare, lalo na sa pagitan ng ika-10 hanggang ika-13 siglo, ang pangunahing uri ng armor ay tinatawag na oyoroy. Ito ay idinisenyo para sa mounted archers dahil nung panahong iyon, ang pana ang pangunahing sandata ng elite warriors. Ang oyoroy ay binubuo ng maliliit na plate na gawa sa bakal o pinatigas na balat na pinagdugtong-dugtong gamit ang silk o leather cords. Ang sistemang ito ay tinatawag na lamellar construction. Sa halip na solidong isang pirasong bakal, ang armor ay parang pinagdugtong-dugtong ng mga plates na nagbibigay ng kombinasyon ng proteksyon at flexibility. Habang nagbabago ang paraan ng pakikipaglaban sa Japan, lalo na nung Sengoku period sa ika-15 at ika-16 na siglo, nagbago rin ang disenyo ng armor. Mas naging praktikal at mas mabilis isuot ang domaru at kalaunan ang tosei gosoku, na mas akma sa malapitang labanan at mas malalaking hukbo. Sa panahong ito, hindi na lamang mounted archery ang sentro ng digmaan. Naging mas laganap ang hand-to-hand combat gamit ang yari, naginata at syempre ang katana. Isang mahalagang bahagi ng samurai armor ang kabuto o helmet. Hindi lang ito proteksyon sa ulo. Ang kabuto ay madalas may elaborate crest o dekorasyon na tinatawag na maedate. May ilan na hugis sungay, buwan o simbolo ng clan. May kasama rin itong menpo o face mask na hindi lamang nagbibigay ng proteksyon kundi naglalagay rin ng nakakatakot na anyo sa mandirigma. Ang psychological impact nito sa labanan ay hindi dapat maliitin. Sa isang panahon kung saan ang reputasyon na takot ay bahagi ng taktika, ang itsura ay may halaga. Kung ikukumpara sa European full plate armor, mas magaan at mas flexible ang karamihan sa samurai armor. Karaniwang nasa pagitan ng 12 hanggang 20 kilo ang bigat ng isang buong set, depende sa uri, panahon at klase ng armor. Ang timbang ay maingat na distributed at may padding sa loob para sa comfort at shock absorption. Ang layered silk lacing bukod sa praktikal na gamit ay nagiging visual identifier din ng rango at clan affiliation. Ang kulay ng tali at disenyo ng armor ay maaaring magpahiwatig kung kaninong Panginoon ka naglilingkod. Noong ika-16 na siglo, dumating sa Japan ang mga Portuguese trader at dala nila ang arquebus. Tinawag itong Tanegashima sa Japan. Mabilis na inangkop ng mga daimyo ang bagong teknolohiyang ito at nagsimulang baguhin ang armor para mas kayanin ang tama ng bala. May ilang tosei gosoku na may mas makapal na plate at mas simpleng disenyo. Mas nakatuon sa practicality kaysa sa ornate na detalye ng mas naunang panahon. Mahalagang linawin na ang samurai armor ay hindi lamang personal protection. Isa itong simbolo ng katapatan at dangal. Sa lipunang feudal ng Japan, ang samurai ay hindi lang sundalo, kundi bahagi ng ruling military class. Ang kanyang baluti ay representasyon ng kanyang katayuan at obligasyon sa kanyang daimyo. Sa mga museo ngayon sa Japan at sa iba't ibang bahagi ng mundo, makikita pa rin ang mga preserved armor na nagpapakita ng napakataas na antas ng craftsmanship mula sa metalwork hanggang sa silk braiding. Kaya kapag nakikita natin ang samurai sa pelikula o anime na may makukulay at dramatikong armor, may bahagi ron na totoo. Ngunit ang tunay na kwento sa likod ng baluting iyon ay mas malalim. Ito ay produkto ng patuloy na adaptasyon sa nagbabagong paraan ng digmaan, mula sa pana hanggang sa baril. Hindi ito solidong bakal na parang sa Europa, pero hindi rin ito mahina. Ito ay balansing kombinasyon ng proteksyon, galaw at identidad. Sa huli, tulad ng European Knight Armor, ang Samurai Armor ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipaglaban. Isa itong tahimik na testamento ng teknolohiya at kultura ng isang lipunan na nahubog sa digmaan, disiplina at karangalan. Kung ang pag-uusapan ay ang mga pinaka-epektibong hukbo sa kasaysayan, hindi pwedeng mawala ang mga Mongol noong ika-13 siglo. Sa ilalim ng pamumuno ni Genghis Khan, nabuo ang pinakamalawak na contiguous land empire sa kasaysayan. Ang Mongol army ay pangunahing gumagamit ng tinatawag na lamellar construction. Katulad ng ilang armor sa Asia, ito ay binubuo ng maliliit na plate, karaniwang gawa sa bakal o pinatigas na balat. May ilang ebidensya rin ng paggamit ng bronze sa ilang rehiyon at panahon, na tinatahi o itinatali sa isa't isa gamit ang leather cords. Ang resulta ay isang flexible pero matibay na baluti na kayang sumabay sa galaw ng mga ngabayo. Hindi ito solidong isang pirasong bakal tulad ng late medieval European plate armor. Sa halip, mas modular at mas madaling ayusin o palitan kapag nasira ang bahagi. Karaniwan, ang Mongol warrior ay may suot na lamellar cuirass na tumatakip sa dibdib at likod. Minsan umaabot hanggang hita.
May kasama itong helmet na kadalasang conical ang hugis. Minsan may nasal guard para proteksyon sa ilong. May mga variant din na may male aventil, isang chainmail na nakasabit sa helmet para protektahan ang leeg at gilid ng muka. Ang kombinasyon ng lamellar plates at mail sa ilang bahagi ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng proteksyon at mobility. Sa bigat, mas magaan ito kumpara sa full plate armor ng Europa. Depende sa materyales at saklaw ng proteksyon, maaaring nasa humigit kumulang 10 hanggang 18 kilo ang kabuuang timbang. Para sa isang hukbo na nakadepende sa bilis at endurance ng kabayo, critical ang bawat kilo. Ang Mongol warfare ay nakasentro sa mounted archery. Ang kanilang composite bow gawa sa kahoy, sungay at litid ay may mataas na draw weight at kayang tumama ng may lakas kahit mula sa malayong distansya. Kaya ang armor nila ay hindi dinisenyo para sa mabagal na frontal assault, kundi para sa mabilis na maneuver, feigned retreat at coordinated attack. Sa huli, ang Mongol armor ay perpektong halimbawa ng disenyo na nakaayon sa estratehiya. Hindi ito ginawa para tumayo at sumalo ng atake sa isang mabagal na labanan. Ito ay ginawa para sa digmaan ng bilis, kung saan ang kalaban ay tinatamaan bago pa man siya makalapit. At sa loob ng ilang dekada, ang kombinasyon ng lamellar armor, composite bow at organisadong cavalry tactics ang nagbigay daan sa mga Mongol upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong Eurasia. Sa usapin ng pinakaorganisado at disiplinadong hukbo ng sinaunang panahon, hindi maikakaila ang dominasyon ng mga legion ng Roma. Sa loob ng maraming siglo, ang kanilang mahigpit na estruktura, sistematikong taktika, at maingat na estandardisadong kagamitan ang naging sandigan ng paglawak ng kapangyarihan ng Imperyong Romano sa Europa, Hilagang Aprika at Kanlurang Asya. At sa puso ng makinaryang militar na ito, naroon ang baluti ng karaniwang legionary, isang mahalagang bahagi ng kanilang kolektibong lakas sa digmaan. Madalas nating makita sa pelikula ang Roman soldier na may suot na segmented metal armor na parang magkakapatong na bakal sa dibdib at likod. Ang tawag dito ay lorica segmentata. Lumabas ito bandang unang siglo CE at naging karaniwan lalo na noong ika-1 at ika-2 siglo CE. Pagsapit ng ika-3 siglo, unti-unting nabawasan ang paggamit nito. Ang disenyo nito ay binubuo ng magkakapatong na metal strips na nakakabit gamit ang leather straps at metal fittings. Ang layunin ay pagsamahin ng solidong proteksyon at sapat na flexibility para sa galaw ng katawan. Pero mahalagang itama ang isang karaniwang maling akala. Hindi lahat ng Roman legionary sa lahat ng panahon ay naka-lorica segmentata. Bago pa ito maging laganap at kahit kasabay nito, maraming sundalo ang gumagamit ng lorica hamata na isang uri ng chainmail at lorica squamata na gawa sa maliit na scale plates na magkakapatong. Sa katunayan, mas matagal pang ginamit ang chainmail kaysa sa segmentata sa kabuuan ng kasaysayan ng Roma. Ang bigat ng lorica segmentata ay tinatayang nasa humigit kumulang 9 hanggang 12 kilo para sa torso armor lamang. Kapag isinama ang helmet, shield at iba pang kagamitan, maaaring umabot sa 20 o higit pang kilo ang kabuuang dala ng isang legionary. Ngunit tulad ng ibang epektibong military gear, ang bigat ay nakadistribute at idinisenyo para sa mahabang pagmamarcha. Ang mga Roman soldier ay kilala sa paglalakad ng mahabang distansya habang dala ang kanilang kagamitan na bahagi ng kanilang mahigpit na training. Kasama ng armor ang galeya o helmet na madalas may cheek guards at minsan may reinforcing bar sa noo. May iba't ibang uri nito gaya ng Imperial Gallic at Imperial Italic types na makikita sa mga archaeological finds sa buong dating sakop ng imperyo. Ang helmet ay hindi lamang proteksyon laban sa espada at sibat. Nagbibigay din ito ng pagkakakilanlan bilang bahagi ng isang organisadong hukbo. Ngunit hindi kumpleto ang usapan tungkol sa Roman armor kung hindi babanggitin ang scutum, ang malaking rectangular shield na halos kasing halaga ng mismong baluti. Sa formation na tinatawag na testudo o tortoise, pinagsasama ng mga legionary ang kanilang mga shield sa harap at ibabaw ng ulo para makabuo ng halos saradong depensa laban sa mga pana at projectile. Dito makikita ang tunay na lakas ng Roman system. Ang armor ay hindi lang para sa individual na proteksyon, kundi bahagi ng kolektibong taktika. Habang lumilipas ang mga siglo at nagbabago ang kalaban ng Roma, nagbago rin ang kanilang armor. Sa huling bahagi ng imperyo, mas naging laganap muli ang chainmail at scale armor at unti-unting nawala ang lorica segmentata. Hindi ito dahil mahina ito, kundi dahil sa pagbabago ng logistics, produksyon at uri ng digmaan. Mas madaling gawin at ayusin ang mail at scale armor sa malawak na teritoryo ng imperyo.
Ang Roman legionary armor ay hindi kasing romanticized ng knight armor o kasing detalyado ng samurai suit. Pero sa aspeto ng organisadong digmaan, ito ang isa sa pinaka-epektibo sa kasaysayan. Hindi ito dinisenyo para sa duel ng dalawang mandirigma sa bukid. Ito ay ginawa para sa formation warfare, para sa disiplina, at para sa isang hukbo na kumikilos bilang iisang katawan. Sa huli, ang lakas ng Roma ay hindi lamang nasa bakal ng kanilang armor, kundi sa sistema sa likod nito, ang training, hierarchy at taktika. Ngunit ang Lorica, Galea at Scutum ay naging visual na simbolo ng kapangyarihan ng isang imperyo na sa loob ng maraming siglo ay nagdikta ng takbo ng mundo sa Mediterranean. Mula sa mabibigat na baluting bakal ng Europa hanggang sa makukulay at flexible na armor ng Asia, iisang bagay ang malinaw. Ang armor ay hindi lamang teknolohiya. Ito'y refleksyon ng kultura, kapaligiran at paraan ng pagkipagdigma. Habang nagbabago ang armas, nagbabago rin ang baluti. At sa bawat bakal na nakikiskisan sa kasaysayan, naroon ang kwento ng tao, lumalaban, nag-aangkop at nabubuhay.